Tunay ko ba kayong mga anak? Ang aking anak ay sumusunod at pinamumuhay ang aking salita. Ang pag-ibig ko ay sumasa inyo at ang aking grasya. Huwag ninyong baliwalain ang aking salita. Ang pag-asa ay huwag mawawala sa inyo. Good morning mga kapatid. Ang Diyos nag-aari sa New Jerusalem o sa heaven of all heavens. Ngayon, nag-ahari doon ng katwiran, pag-ibig at kapayapaan at kapangyarihan ng Diyos. Pero may lumabas pa rin na kasamaan. Si Lucifer, lumabas sa Diyos, siya yung tinawag na Satan o the opponent. Ngayon si Satan, yun ang kalaban natin. Ngayon, bumaba ang Panginoong Yesus para tapusin at kalusin na si Satanas para mahatulan na at mapalayas. Sabi sa John 12:31, ngayon, ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon, ang prinsipe ng sanlibutan ito'y palalayasin. So si Satan ang naging Diyos ng sanlibutan. Kaya kapag ikaw sanlibutan ka pa, ang dinudiyos mo si Satanas. Binulag ni Satanas, sabi sa 2 Corinthians 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So pag hindi ka mananampalataya, bulag ang kaisipan mo. Wala kang mauunawaan, wala kang maiintindihan tungkol sa Diyos. Malibang buksan ni Kristo ang kaisipan ng tao, bigyan ng kaunawaan, at saka lang makakaunawa. Ito ang sinasabing magiging born again ka. Isisilang ka sa Espiritu at katotohanan, tatanggap ka ng Espiritu Santo, mababaptize ka sa Holy Spirit, magsasalita ka sa iba't ibang wika, mababaptize ka sa tubig, magiging bago ka nila lang. Susundin mo ang lahat ng mga dekreto at palatuntunan ng Iglesia sa pamamagitan ng mga apostol. Sa ganito natin iniibig ang Diyos. So napatutunayan natin, iniibig natin ang Diyos kung sinusunod natin ang lahat ng kanyang mga utos. Kaya ang mensahe sa atin ng Diyos, because we love God, He will rescue us. Dahil iniibig natin ng Diyos, sumusunod tayo sa lahat ng kautusan ni Kristo, ililigtas tayo dun sa kalaban. Kasi nagkaroon ng kalaban eh. Kasi kahit nag-ahari ang katarungan at katwiran sa isang lugar, may lumalabas na kasamaan. Sabi ng Ecclesiastes 3:16. At bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng kahatulan, na nandun ang kasamaan. At sa dako ng katwiran, nandun ang kasamaan. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit sa iglesia may lumalabas na mga rebelde. May lumalabas na masama. Kasi mismo sa langit eh. Nag-ahari na doon ng Diyos, may lumabas pang masama eh. Habang merong hangin, may kapangyarihan si Satanas sa hangin. Ang kalaban natin si Satanas, hindi tao. Maraming nagagamit si Satanas ng mga tao kasi nga binulag ang pag-iisip nila. Kaya sila ngayon na umaaway sa atin, umaapi sa atin. Pero dapat nating mahalin yun. Kasi ang talagang kalaban si Satanas. Ngayon, ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng kasamaan ng kalaban. Kung iibigin natin ng Diyos, nasusundin ang lahat ng kautusan niya. Yun ang pagiging born again. Isisilang ka muli sa isang bagong pagkatao, bibihisan ka ng bagong pagkatao, bibigyan ka ng bagong kaisipan, bagong damdamin at kalooban, i-renovate ang kaluluwa mo, ni-renewed ang spirit mo. At ikaw ay magsusunod na sa lahat ng kalooban ng Diyos at ang batayan ng buhay mo, Word of God, sa pagkapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya tiyakin mong may Holy Spirit ka, nagsasalita ka sa iba't ibang wika. Dahil sasambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So totoo ka sasamba sa pamamagitan ng speaking in tongues. Na ito'y kinukundina na ng maraming mga pastor ngayon, wala na daw yun. Walang karunungan ito mga pastor na to. Pag inalis mo yun, inalis mo din ang Holy Spirit, inalis mo pagsamba. Kaya hindi ka talaga mananampalataya. God rescue and take good care of those who love Him. So tiyakin mo ngayon sa sarili mo, iniibig mo ba ang Diyos?
Handa ka na ba sumunod sa lahat ng kautusan ng Panginoong Yesus? Handa ka ba magsakripisyo hanggang sa wakas? Hanggang sa pagdating ni Kristo, hanggang sa kamatayan mo? Ire-rescue sa lahat ng kasamaan ng kalaban. Ito'y pangako at hindi tayo pababayaan. Kaya huwag kang magtaka kung bakit may masama namang nangyayari sa iyo. May mga nagaganap na masama sa iyo, that is for your goodness. Sabi ng Romans 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Dadapwat sa makatwid bagay yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ikaw ba'y tinawag? Malalaman mo pag tinawag ka. Dadaan ka sa maraming kapighatian din, maraming mga frustration sa buhay, kadiliman, para liwanagan ka ng Diyos. Kasi ang tao, pag maliwanag, hindi naliliwanagan. Maliwanag siya. Paano mo liliwanagan yung maliwanag? So dapat may kadiliman sa buhay mo. Dadaan ka sa mga matitinding kahirapan ng buhay, hanggang sa, yun ang pagtawag ng Diyos para buksan ka at bigyan ka ng liwanag. Dadalhin ka sa kadiliman para liwanagan. Ang Diyos ang liwanag Kaya matututunan mo ngayong ibigin ng Diyos, liliwanagan ka ng todo. The Word of God is lamp to our feet, sabi. Ang salita ng Diyos, lampara ng ating paa. So makakalakad na tayo ng tamang lakad pagkat liliwanagan tayo ng Diyos. Sabi sa 1 Peter 5:7, inyong ilagak sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat siya ipinagmamalasakit niya. So kapag ikaw naging Kristiyanong tunay na, sumayo Espiritu Santo, nabautismo ka, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, lahat ng magaganap sa iyong kahapisan, lahat ng mga magaganap sa iyong kahirapan, ipagmamalasakit ka ng Diyos. Hindi ka mababayaan. Lagi nandun ang proteksyon at guidance ng Diyos. Kahit na ano nangyayari sa buhay mo, hindi ka mababayaan. Ito'y ipinangako Sabi sa Deuteronomy 33:27. Ano, binagyo na kayo siya. Meron palang ulan doon. Deuteronomy 33:27. Ang walang hanggan Diyos ay iyong dakong tahanan. At sa ibabay ang walang hanggang mga bisig. At kanyang itinutulak sa harap mo ang iyong mga kaaway. At sinabi lang sagid mo. So yung mga ginagamit ni Satanas, kasi ang kalaban talaga si Satanas Ngayon, gagamit si Satanas ng mga tao. Yan ang aaway sa'yo, yan ang aapi sa'yo. Sabi ng Diyos, lalabanan mo sila sa pamamagitan ko. I will fight your battle. So yung gera kay Satanas, Diyos ang lalaban niya. Kaya lang, akala natin tao ang laban. Hindi, si Satanas yun. Sabi ng Exodus 14:14. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo tatahimik. So ang pakikipaglaban natin sa Diablo, ang Diyos ang makikipaglaban. And we shall be still. Tatahimik lang tayo, relax. Kasi may kakampi na tayo Merong ipinangakong proteksyon na ibibigay ng Diyos sa atin, sa ating mga kaaway. Nung araw, nakakaakyat pa si Lucifer sa sa langit, di ba, nung panahon ni Job? Nung mamatay si Kristo sa krus, wala na, talo na siya, pinalaya. Hindi na siya makapunta, kaya ang naging baluarte ni Satanas, itong earth. Kaya ang tawag sa kanya, Diyos ng sanlibutan, Prince of this world. Hawak niya lahat ng presidente sa buong mundo. Ang hawak lang ng Diyos, yung kanyang iglesia. Pero itong iglesia ang hawak ng Diyos, may lumalabas pa rin masasama. Kasi sa langit may lumabas na masama Ganun din sa iglesia, para makita natin kung sino yung totoo. Kasi hindi malalantad ang totoo kung wala lalabas na masama. Nalantad si Lucifer tsaka yung watag na masama. So, naghasik na ng lagim si Lucifer. Sa mga anak ng Diyos, galit na galit. Ang ginawa naman ng Diyos, pinoproteksyon na naman niya tayo. Sabi ng Deuteronomy 1:30, ang
Panginoon ninyong Diyos na nangunguna sa inyo ay kanyang ipakikipaglaban kayo. So, lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin, ang Diyos ang makikipaglaban sa atin. Binubuhat niya rin ang ating kasal araw-araw. Ba't gano'n? Pangit na nalalaglagan ng ano. Nalalaglagan ng bat. Sabi ng Isaiah 41:10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. So, hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Basta ibigin mo lang ang Diyos. Wala kang gagawin sa buhay mo, sa nalalabi mong buhay, kundi sumunod na sumunod sa Word of God. Susunod ka ng susunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, ipaglaban ka ng Diyos, susuplayan ka ng Diyos ng lahat ng bagay, at hindi ka pababayaan. Sabi ng Isaiah 46:4, at hanggang sa katandaan, ay ako nga. At hanggang sa magkauban ka, dadalhin kita. Aking ginawa't aking dadalhin, o aking dadalhin at aking ililigtas. So kahit na bata ka pa ngayon, hanggang sa pagtanda mo, hindi ka pababaya. Ibig sabihin, forever and ever ang proteksyon ng Diyos. Sa lahat ng sumasampalataya at naging tunay na Kristiyano na umiibig sa Diyos, forever and ever ang proteksyon ng Diyos. So araw-araw, gabi-gabi, hindi natutulog ang Diyos para sa iyo. Ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Kasi ang Diyos nasa langit yun eh. Nakaupo sa trono, si Kristo nasa kanang kamay. Ang mata ng Diyos lang ang lahat, sa lahat ng dako. Kaya kita ng Diyos tayong lahat eh. Nakikita niya ang puso natin. Parang araw, di ba? Yung araw, nanggagaling doon ng liwanag yung buwan. Nililiwanagan lang yun eh. Di ba? Walang sariling liwanag ang buwan. May kadiliman, ganun din tayo. Sa ngayon, para tayong buwan. Naliliwanagan tayo, pero may kadiliman din sa atin. Pero darating ang araw, magiging puro liwanag tayo. Sabi, magiging katulad ka ng bituin sa langit na naglilingning. Kasi, ang bituin may sariling liwanag yan eh. Kaya nga ang tawag kay Lucifer, son of the morning eh. Pero si Jesus Christ, son of the bright morning star. Talaga nagbabright. Si Lucifer hindi eh. Nag-die down eh, dead star. Nawala na ang ningning ni Lucifer eh. Namatay yung star na yun, nawala ang liwanag, naging kadiliman na. Kaya ang naging buhay nito, puro kadiliman. So dinadala niya ngayon ang lahat ng taga-sanlibutan sa kadiliman. Hindi niya kayang galawin ang anak ng Diyos. Bakit? May protection eh. Kailanman hindi niya magagalaw. Sabi ng Isaiah 42:16, at aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman. Sa mga landas na hindi nila nalalaman, papaknibayan ko sila. Aking gagawin kadiliman ng liwanag sa harap nila at mga likong daan ang matuwid. Ang mga bagay nito ay aking gagawin, hindi ko kalilimutan sila. So dadalhin tayo ng Diyos sa kadiliman. Pagkat yung kadiliman dinala sa iyo, gagawin niya kaliwanagan. Ito'y ipinangako ng Diyos eh. Ito'y gagawin ng Diyos eh. Lahat ng probisyon, lahat ng proteksyon, gagawin ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang talaga, siguraduhin mo, susunod ka at iibigin mo siya. Sabi ng Deuteronomy 6:24, at inuutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunan ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin magpakailanman. Yung matakot sa Diyos, ibig sabihin, sundin mo lahat ng kalooban.
Fearing God is obeying all His commandments, sabi sa Ecclesiastes 12:13. Kapag natatakot ka sa Diyos, susundin mo lahat ng utos, and you shall prosper, sabi. Magpapala ang Diyos sa spiritual, sa pisikal, sa material. Bibigyan ka ng espiritu ng karunungan, kaunawaan, at kapangayagan na makikilala mo ang Diyos. At pag nakikilala mo ang Diyos, yun ang buhay na walang hanggan. Maraming tao ang binulag ni Lucifer, sabi sa 2 Corinthians 4:4. Binulag ang pag-iisip ng mga sanlibutan na hindi sumasampalataya. Kaya kailangan ng isang tao para mabuksan, kailangan sumampalataya. Kailangan magsisi at manampalataya. Tanggapin ang sinasabi ng Diyos na Espiritu Santo magbibigay liwanag at si Kristo na magiging gabay. At sasaatin ng Ama, ang Anak at Espiritu Santo. At mabubuhay tayo, mabibigyan tayo ng forever protection of God. Forever to. Pag sinabi forever, mula nung mag-born again ka. Isinilang ka muli, sanggol ka. Hanggang sa paglaki mo, magbibinata ka, magdadalaga ka, tatanda ka. Hanggang sa pagdating ni Kristo, huwag kang bibitaw. Patuloy ka ng sumasampalataya at malilitan. At susundin mo ang lahat ng kalooban ng Diyos, and God always provide. Sabi ng Genesis 28:15. Patayin mo nga yung volume ng aso. Ba, galit. Si Nano may kasalanan. Nakikita niya si Nano. Sabi ng Genesis 28:15. At narito, ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon. Biruin mo pangako ng Diyos yan. Saan ka man pumaroon, kasi ang Diyos nga nandun sa lahat ng dako, ang mata niya nasa lahat ng dako. Pagamat nandun siya, at ang Espiritu Santo nasa iyo. Kaya kahit saan ka magpunta, kasama mo Espiritu Santo, at ang salita ng Diyos ang gumagabay sa iyo. Sabi ng Espiritu Santo yung narinig ko lang ang sinasabi ko Ang itinuturo ng Espiritu Santo, yung narinig niya sa Ama, yung sinalita ni Kristo. Kaya nakatitiyak tayo na ang Espiritu Santo sumasa atin. Sabi ng 2 Thessalonians 3:3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. So, hindi lang tayo pag-iingatan ng Diyos, patitibayin pa tayo. Kaya sabi yung nagsasalita sa iba't ibang wika, nagpapatibay sa sarili. Pag nararamdaman nyo, nanghihina kayo, parang humihina pa na palataya nyo, you pray in tongues. Kasi pag nananalangin ka sa Espiritu Santo, tumitibay ang iyong sarili. Sabi sa 1 Corinthians 14. Corinthians 14:3. Dadagwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay. At sa ikapaparangal, at sa ikaaaliw. Ang nagsasalita ng mga wika ay nagpapatibay sa sarili. Kaya may prophet Ang mga prophet ngayon sa church na lang, wala nang propeta lalabas na iba. Tapos na yung mga prophet. Ang prophet nasa loob na ng church. Gagamitin sa pangangaral, sa pagpapropesiya, sa ika-aaliw, ikatitibay, ikasisigla ng iglesia. At yung speaking in tongues, ang magpapatibay sa iyong sarili. Kaya pag nararamdaman mo, nanlulupay-pay ka, nangihina ka, pray. Binigyan tayo ng kapangyarihan, manalangin ka sa Espiritu, at titibay ang sarili mo. Kaya yung walang speaking in tongues o gift of the Spirit, asa na sila ngayon? Ang dami-dami ko natatanda ang mga born again nung araw. May tinatawag na yung pagbaba ng Holy Spirit nung araw. Napakaraming mga preacher, asa na sila ngayon? Nawala na lahat. Yung mga kasamahan natin dati, na nag-i-speaking in tongues pero hindi sila tapat Inalis sila ng Diyos. Hindi talaga nila tunay na iniibig ang Diyos, kaya inalis sila ng Diyos. So tayong nalalabi sa iglesia ang tunay na umiibig sa Diyos. At yung pangako na yun, nananatiling pangako, protection forever and ever. Sabi sa John 17:11, at wala na ako sa sanlibutan,
at ang mga ito'y nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. So, ang Ama iingatan tayo, si Kristo iingatan, sabi sa John 10. Pero kailangan, siguraduhin mong tupa ka na umiibig sa Diyos na dinidinig ang tinig na at sinusunod. Simulan natin ang 27. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. So ito yung umiibig, nakakarinig ng tinig ng Diyos, sumusunod sa utos. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Kaya yung Psalm 109 tsaka yung 10, makikita mo yung nasa gitna tayo, nasa kanang kamay tayo ng Panginoong Hesus at nasa gitna tayo ng Panginoong Hesus at ng Ama. Kaya hindi tayo pababayaan ng Ama at ng Anak kasi kinumpir sa dyan eh. Kailanman hindi tayo malilipon at hindi tayo maaagaw sa kamay ng Ama kahit na sino man, kahit na sinong kaaway. Walang mananalo. Ang kaaway lang naman si Satanas eh. Talo na yun eh. Tinalo na sa krus ng Kalbaryo si Satanas. Tapos na talo na si Satanas. Wala nang kapangyarihan siya sa kamatayan at kasalanan. Sabi sa Romans 6:4-6. Kailangan tunay kang sumasampalataya. At ang sumasampalataya, naniniwala sa Word of God, ina-apply ang Word of God sa buhay. Kapag pinaniwalaan mo ito, effective agad ito. Umi-effective ka. Parang electric fan. Pag sinaksak mo sa kuryente, pinindot mo kung 3-2, tatakbo ka agad yun. Automatic yun, tatakbo. Ito sabi ng Diyos sa Romans 6:4-6. Tayo nga'y nalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So yung dati mong buhay na masama, sunod-sunod na kay Satanas, wala na yun. Bago ka na ng nilalang ngayon dahil Kristiyano ka na. Sapagkat kung tayo ngay naging kalakip niya sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin. So, ibig sabihin, naiintindihan mo, naunawaan mo, nalalaman mo eh. Na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at sa gayon huwag na tayo maging alipin pa ng kasalanan. So, para hindi tayo maging alipin ng kasalanan, panampalatayaan mo to. Yung dati mong pagkatao, kasamang nakapako sa krus at lahat ng pita nito. Meron ka ng kapangyarihang magpakabanal o sumunod sa Word of God. Sabi sa Romans 6:22. Datapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas nito'y buhay na walang hanggan. So nakakatiya ka ngayon, may buhay na walang hanggan. Kasi binigyan ka ng kapangyarihang magpakabanal. Yung araw, wala tayong magagawa eh. Ang mga tao, ang ginagamit nila, New Year's resolution, pangako na pangako, hindi na ako magsusugal, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako mambababae. Isa na lang ang magiging kasalanan ko. Ano? Pagsisinungaling. O hindi pa lahat din yung gagawin mo. So hindi ka dapat ganun eh. Pananampalataya ang nakapagbago sa atin. Nagiging bagong nilalang tayo pag nakipag-isa tayo sa salita. Sabi sa 2 Corinthians 4:17 yun. 5:17. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. At dating ang pagkatao, wala na. Pawang lahat nagiging bago. Kaya kapag ikaw nabubuhay sa isang bagong buhay, lahat ng proteksyon ng Diyos ibibigay sa iyo. Sabi sa 2 Timothy 1:12, meron tayong garantiya. Ito yung garantiya natin. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya
hanggang sa araw na yun. Nakakatiyak tayo. Bakit? Ay hindi naman pwede magsinungaling ang Diyos. Hindi siya pwede magbulaan, sabi sa Titus 1:2. Lahat ng sinalita niya, tiyak yun at gagawin niya. May buhay na walang hanggan tayo. Kaya yung pagtitiis natin, paghihirap, yung pagsusumakit natin, pagsunod sa Diyos, tiyak na may gantimpala yun. Hindi pwedeng walang gantimpala yun. Sabi sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag kayong makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kaguluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ano yung gawa sa Panginoon? Sabi, paano namin magagawa ang gawa ng Diyos? Sampalatayanan niyo yung isinugo. Pag pinaniwalaan mo si Kristo, isinugo ng Ama, paniwalaan mo yung isinugo ni Kristo, mga apostol. Paniwalaan mo isinugo ng Diyos, ng Panginoong Diyos, si Brother Manny na apostol natin. Kasi ngayon, alam nyo, talagang walang naniniwala may apostol pa. Kaya kakarampot natin eh. Kakaunti lang ang dadaan sa tunay na daan. Kakarampot lang ang dadaan sa makitid na daan at sa makipot na pintuan. Kaunti lang ang makakasumpong nun. Dahil yun ay ibinibigay through revelation. Yun ay isang hiwaga. At nakikita ng Diyos ang puso ng natin, binibigyan tayo ng revelation na makakilala sa Diyos. Sabi sa John 17, John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatid bagay sa Jesucristo. Makilalang Diyos na tunay na iyong sinugo. So yung mga revelation ng pagkilala, ang Diyos ang nagbibigay nun. Pag hindi ka binigyan ng revelation, hindi ka makakaunawa. Sabi sa Acts 16:14. At isang babaeng nagngangalang Lydia, na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Thyatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang bagay na sinasalita ni Pablo. So kahit magbasa ka ng Bible, makinig ka ng Biblia, pag hindi binuksan ng Diyos ang puso mo, wala ka rin makikilala, wala kang maunawa. Pagkat ito espiritu ng kaunawaan ay binibigay sa mga tunay na Kristiyano. Kaya mapapalad tayo dahil nasumpungan ng Diyos na totoo tayo. Nananatili tayo sa iglesia, sa LCJ ministry, na pinipiling buwagin, burugin ang kalaban. Pero hindi mananalo ang kalaban, kailanman hindi mananalo. Sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay sumasa atin. Sabi sa Psalm 31:19. O pagkadakila ng iyong kabutihan, na iyong iniingatan para sa kanila na natatakot sa iyo. So yung lahat ng natatakot sa Diyos, na sumusunod sa Diyos, papatnubayan ng Diyos, pangangalagaan ng Diyos. At sabi niya sa Psalm 91:14, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin. Kaya't ililigtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naaalaman ang pangalan ko. So, binigyan ng revelation ng Diyos ang tunay na mga anak ng Diyos at inilalagay sila sa mataas ng kalagayan. Heaven of the heavens. Kasi maraming heavens eh. First heaven, second heaven, the third heaven. Yung third heaven lang ang hindi nadungisan. Nadungisan ng kasalanan ng earth, kaya papalitan eh, gagawa ng bagong langit, bagong lupa. Nadungisan dahil sa pamamagitan ni Satanas. So, kailangan baguhin ang lahat ng bagay, kailangan linisin at maging bago ang lahat. Kaya pagdating natin sa langit, titira ka sa isang bagong bahay, meron kang bagong pangalan, merong bagong pangalan ng Diyos, papalitan ng Diyos ang pangalan niya. Lahat bago, walang luma. Kaya sa panahong ito, tignan mo, baka mamaya luma ka pa. Hindi ka makakasama sa langit. Kasi hindi pwedeng ilagay ang bagong lalagyan sa bagong alak. Ang bagong alak ilalagay sa bagong lalagyan. At yung alak na yun, kailangan talagang masarap yun, katulad ng ginawang alak ni Kristo. Di ba pina-attend siya doon sa kasalan? Sabi ni Maria, wala nang alak. Sabi ni Jesus, huwag mo kong pangunahan, hindi ko pa oras.
Pero nung gawin niya yung tubig na alak, sabi nung nandun, sa lahat ng napuntahan ko mga kapistahan, kapag nalalasing na yung mga tao, ang binibigay na alak, pangit na, masamang alak. Pero itong alak na to sa simula hanggang katapusan, matindi, masarap. Ganon din ang alak na tayo. Tayo yung bagong alak, mula nung maging Kristiyano ka hanggang sa katapusan, hindi ka magbabago, masarap na alak ka. Ilalagay ka ngayon sa bagong lalagyan. Amen?